Okay. Praise the Lord. Welcome po sa bawat isa sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Today is December 12, Christmas 2021. Ang nararamdaman ng iba sa atin at parang you can feel it in the air already. Ang Zion, Caloocan po ay magdiriwang ng Christmas. Magkakaroon tayo ng Christmas celebration sa linggo, December 19. Alam ko, mayroong mga small group tayo na nagkakaroon sila ng kani-kanyang mga Christmas celebration. But I'm praying and I'm hoping that this will not in any way na makabawas sa kabuuan ng pagdiriwang ng Zion Christian Fellowship sa pinakadakilang handog ng ating Panginoon para sa atin sa Kapaskuhang ito. Yung iba sa inyo, nag-anticipate na po kayo ng mga regalong ibibigay. At yung iba naman, nag-anticipate kayo ng mga regalong tatanggapin. Ako. Yung ibang mga ninong, gumagawa na ng iba't ibang paraan para mapigilan ang paglapit sa kanila ng kanilang mga inaanak. Yung isa nga, pinost pa niya yung sinabi nung 2020, bawal lumapit sa mga ninong kasi lockdown pa. Ang sabi ko naman ay, kumita na yon, di ba? Ngayon ay dapat isipin na naman natin ng ibang paraan. Sa akin, lahat ng mga inaanak ko at sino mga gusto magmano sa akin, welcome po kayong lahat. Pero ang requirement, dapat meron kayong certificate of vaccination at saka meron kayong negative swab test results bago kayo makalapit. Seriously speaking, kayo ba'y nakapagbigay na ng regalo na masasabi mong hindi makakalimutan? Nagpabago ng iyong buhay? Can you remember a time na ikaw mismo ay nagbigay ng gift that you can say it is transformative? That you can say na yung tumanggap ng gift na yon will remember this for a long time. But then, kahit siguro naibigay mo yon o natanggap mo yon, nais ko sabihin sa inyo na yung regalong natanggap mo o yung regalong binigay mo ay hindi natin maituturing na indescribable. Di po ba? Di natin maituturing na indescribable. Sa 2 Corinthians 9:15, napakaikling verse. But as you notice, hindi maiikli ang mga mensahe ukol sa maikling verse na ito, di ba? Pinag-uusapan po natin dito ang indescribable. Ang sabi po ni Apostol Pablo, thanks be to God for His indescribable gift. Thanks be to God for His indescribable gift. Indescribable. Isinalin sa iba't ibang translation as inexpressible, unspeakable. At sa Tagalog, ganito po sinasabi niya, pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Too wonderful for words. Ang sabi po sa NLT. O sabi sa magandang balita, Biblia, kaloob na walang kapantay. Regalong hindi may paliwanag. Kaloob na walang kapantay. So masasabi natin ito inexplainable, incomparable, incomprehensible na regalo. Sabi natin nung una, katakataka naman itong si Apostol Pablo.
na well-read, isang mahusay na abogado, nagbasa sa iba't ibang literature, sumulat ng maraming aklat ng New Testament, pero hindi po siya makakuha ng isang word na pwedeng ipaliwanag ang kadakilaan ng regalo ng Diyos sa atin. Kaya gumamit siya ng isang word, nag-coin siya ng isang word na hindi ginamit sa buong Biblia. Dito lang po siya makikita, ang 2 Corinthians 9:15. Thanks be to God for His indescribable gift. So titignan po natin, nung nakaraan tinignan natin yung indescribable love of God. Pero ngayon, tatanungin natin ng bawat isa, why is this gift indescribable? Bakit ang regalong ito ng Diyos, ang kaloob ng Diyos, ay masasabi natin, too wonderful for words, hindi may express ng bibig ng tao, ng kaisipan ng tao. Bakit po ba? Meron pong 3 dahilan. Simula po, dumiretso na po tayo sa content, indescribable. Bakit? Because the greatest giver is God. The greatest giver is God. Dakila naming Diyos, samantalang kami ay tumatanggap, nakikinig ng inyong salita, hinihingi ko po ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, sa puso ng bawat isa. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan, ng dagdag na pagkaunawa, pagkauhaw sa inyong salita. Upang matanggap namin ito ng buong puso, maliwanagan kami, ma-challenge kami para sa inyong karangalan at sa inyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Indescribable. Bakit? Because the greatest giver is God. The greatest giver is God. Ang sabi po ng verse, thanks be to God. It is about the greatest giver, God the Father. I know. Pakinggan po niyo akong mabuti. Ang sabi ng aking mga kaibigan na mga Pentecostal at mga charismatic, madalas ini-ignore ng mga evangelical Christians na born-again Christians ang Holy Spirit. Pero nais ko pong banggitin sa umagang ito, ang madalas ma-ignore ng maraming Kristiyano ay ang God the Father. Bakit? Pansinin niyo kung manalangin tayo kung minsan. Mananalangin tayo sa ating Panginoong Yesus. Lord Jesus. Tapos wawakas pa natin, in the name of Jesus. Doble-doble, di ba? Meron pa nga tayong mga leader kung minsan, kung manalangin sila ay, Father Jesus. May narinig na ba kayong ganon? Meron, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, there is one God, but there are 3 persons in one God. At dito po sa verse na to, thanks be to God, tumutukoy po ito sa God the Father. For His indescribable gift, Jesus, tumutukoy yon sa God the Son. Sabi niyo, no, Pastor, naintindihan naman ni Lord John kahit hindi gaanong maliwanag ang aking pananalangin. I agree with you. Pero hindi ba dapat mas magandang, hindi natin i-ignore ang ganitong katotohanan? Sabi po rito, God the Father is the greatest lover and the greatest giver. The indescribable gift, ang hindi mapaliwanag na kaloob, ay si Yesu Kristo, God's Son. Makikita pa po natin ito sa ibang bahagi ng Biblia. Tingnan po niyo John 3:16. Anong sinasabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Nang ibig sabihin, yung God na binanggit dito ay hindi yung one and only Son. Pero nais ko pong i-highlight dito ang katotohanan, mga kaibigan. Our God, God the Father, is the greatest giver. And no one can ever be greater in giving
than God. Wala pong higit sa pagkakaloob, sa pagbibigay sa ating amang nasa langit. For God so loved the world, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng liputan, ibinigay niya ang kanyang nag-iisa or bugtong na anak, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. That God is not only the greatest lover, pero pag ang Diyos nagmahal, ang Diyos nagbibigay. God so loved you that He gave you His only Son. And He's our Heavenly Father. Sa Romans 5:8, ganun din po ang sinasabi. But God demonstrates, sabihin nga nyo, demonstrates. But God demonstrates His own love for us in this. Paanong paraan? While we were still sinners, Christ died for us. Gusto ko pong bigyan din yung salitang demonstrate. Hindi po sinabi rito na ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kanyang sinasabi, sa pamagitan ng kanyang drawing, sa pamagitan ng kanyang plano, sa pamagitan ng kanyang pangako. Hindi po, bagamat lahat yun ay bahagi. Pero nung sabihin ni Lord sa iyo na mahal ka niya at labis-labis ang kanyang pagmamahal, i-demonstrate niya. Ginawa niya itong isang compelling evidence. Ano yung demonstration ng pag-ibig ni God sa iyo? Yung kanyang bugtong na anak namatay para sa iyo. Kailan namatay si Jesus para sa iyo at para sa akin? Nung tayo'y makasalanan pa. God showed His love for us in that while we were still sinners. Romans 4:25 po. And maikli ang ating text pero ang daming reference. Ano po? Sabi po ni Apostol Pablo, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. He was delivered over. Si Jesus ay ibinigay, i-deliver. Sinong nag-deliver? Hindi po ang Shopee at saka ang Grab, di ba? Pasensya na kayo. Hindi po ang Lala Move. Ito pong salitang delivered na ginamit dito, yung isang salitang Grego na ang ibig sabihin to hand over. At sino sinasabi rito nag-deliver, nag-hand over para sa kamatayan? Alam po niya, hindi lang basta ibinigay sa iyo para sa isang magandang lugar. Ibinigay siya para mamatay, para ipako sa krus, para parusahan siyang bilang isang kriminal, ang ating Panginoon Jesus. At sinong nagbigay? Iniisip ng iba, the one who hand over Jesus to be crucified could be Pilate. Could be the high priests. Marahil yung crowd na nagsasabing, anong gagawin kay Jesus? Ang sigaw ng crowd, crucify Him, crucify Him. So it must be the crowd. O sabi ng iba, baka naman ang emperor, baka naman si Herodes. No. Bagamat lahat ng binanggit kong yun ay mga agents, para si Jesus ay madala sa krus, ang tunay na nagdala, nag-hand over, nag-deliver para si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo ay walang iba kundi ang Diyos na nagmahal sa atin. He gave over, He gave up the Lord Jesus Christ. Let's look at a favorite verse in the most favorite chapter in the whole Bible. Oops, teka muna. Romans 8. Some people think that this is the most favorite chapter in the whole Bible. Chapter ay hindi verse. Pero titingnan po natin yung verse 32 na favorite ng marami sa atin. Pastor Divine, this is one of her favorites. He who did not spare His own Son, but delivered Him over. You see? Who delivered Jesus to die on the cross? Lahat ng ginamit, yung mga sundalo, yung governor, the priest, these were only agents.
Ang talagang nag-deliver, nagbigay kay Jesus para mamatay sa krus sa Kalbaryo ay walang iba kundi ang ating amang nasa langit. He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all. How will He not also with Him freely give us all things? Ang Diyos na hindi pinagkait ang kanyang buktong na anak. Hello, meron ba kayong pinagkakait sa Diyos? Meron bang iniisip nyo, si God ay may pinagkakait sa iyo? Itinatanggi sa iyo? Ang ating amang nasa langit, hindi niya ipinagkait ang kanyang buktong na anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Hindi ba niya ibibigay sa atin bilang regalo ang lahat ng mga bagay? Indescribable. Hindi maipaliwanag kung paano ang amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang anak na para mamatay sa krus. At hindi rin maipaliwanag kung paano si Kristo na ibinigay niya para sa atin. Dahil ibinigay niya si Kristo para sa iyo at para sa akin, handang ibigay ni Lord ang lahat ng mga bagay kasama ni Jesus. Na para bagang sinasabi ni God, sinasabi ng ating Ama, well, I already give you the final evidence. I already gave you the biggest and the greatest, the indescribable. Magtataka ka ba kung handa kong ibigay sa iyo yung ibang maliliit na bagay? You know, He did not spare His own Son. Sa John 3:16, His one and only Son. Yun na. Siguro madaling magbigay kung 10 yung anak, ano? O sige, yung 5, magdodoktor kayo, yung 4, magnanurse kayo, mag-aabogado. Pero yung isa, sige, magpastor ka na lang. Siguro madaling magbigay pag-iisa. Pag 10. Yung isa para kay Lord. Pero kung nag-iisa, only an indescribable love and grace could do that. Kaya siguro magbibigay ng konting liwanag. Kung iisipin natin nung si Jesus ay nilagay na sa krus at pagkatapos nandoon nung magdilim na ang buong kapaligiran dahil nagkaroon ng eclipse doon sa lugar na yon, si Jesus ay tumingala, hindi niya nakita ang kanyang ama at siya'y sumigaw ng malakas, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Mayroon bang sagot ang ating amang nasa langit? Indescribable. Pwede naman siyang magpadala ng 10 batalyon ng anghel para tapusin ang mga kalaban at iligtas si Jesus mula sa krus ng Kalbaryo. But what is indescribable, hindi niya ginawa yon. Bakit? Maybe unti-unti nalalaman natin sapagkat mahal ka ng Diyos. Sapagkat gusto ni Lord maligtas ka. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It is indescribable, incomprehensible, inexpressible, the love of God. God giving His one and only Son for us. Maybe one reason kung bakit incomprehensible, hindi may paliwanag, sapagkat walang hanggan ang pwedeng gawin ng Diyos, samantalang ang umuunawa ay masyadong limitado ang kaisipan. Balikan ko po yung sinabi niya kanina. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not also give us all things? Ano po yung all things? Ang sabi ng ibang mga author, sabi niya, yung all things doon tumutukoy sa kapatawaran, buhay na walang hanggan, kaligtasan, pagiging ganap sa harap ng Diyos. All things. Buhay na walang hanggan. Kasama ba dito yung all things? Gusto ko pong imungkahi sa inyo nang tinutukoy dito na
Sapagkat mahal ka ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. At naibigay nga niya si Kristo Jesus para sa iyo at para sa akin. Handa niyang ibigay yung maliliit na bagay na kailangan natin, every good thing that we need. Ako po'y naniniwalang kasama dito ang healing. Kasama dito ang magandang trabaho. Kasama dito ang magiging asawa mo. Kasama dito ang magandang hanap buhay. Kasama dito ang promotion mo. Kasama dito ang talino sa pag-aaral. Kasama dito ang pagpatnubay niya sa araw-araw. All things. Kasi involved nga siya sa ating buhay in all things eh. All things work together. Ang sabi po sa Romans 8:28. God gave us His Son and all other things along with Jesus. Indescribable. Because the greatest giver is God the Father. And secondly, indescribable because the greatest gift is God's Son. The greatest giver, the greatest gift. Thanks be to God for His indescribable gift. Sa kanyang di malirip may paliwanag na kaloob. The indescribable gift is Jesus Christ, my friends. God's only Son. Sabi natin kanina sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Pakinggan po niyo mabuti. Kasi mamaya meron akong ihilingin sa inyo. Mamaya magtataka kayo sa ating conclusion, okay? Tapos sabi po sa Isaiah 9, sino ba yung indescribable gift na to? For to us, a child is born. To us, a son is given. Pampasko na talaga yung mga verse natin, ano? And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Sapagkat isang sanggol na lalaking binigay, isang sanggol ang binigay sa atin, o isang anak ang binigay sa atin, isang sanggol na lalaki ang ibinigay. Anong kanyang magiging pangalan? Wonderful Counselor. The Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang mga kaibigan, ang ibinigay sa atin ng Amang nasa langit ay walang iba kundi si Jesus, the second person of the Trinity. God, the Son. The greatest gift is the Lord Jesus Christ. Sapagkat tinawag siyang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. He is the only Son, and He is God. The greatest giver is God the Father. The greatest gift is God the Son. So ang pinagdiriwang po natin sa mga Kapaskuhang ito at sa mga nakaraan ay walang iba kundi ang walang kapantay na regalo, si Jesucristo. Do you agree with me that Jesus is the greatest gift? Pumalakpak nga po tayo. That's why I ask these questions. Can anyone be more worthy and can surpass the worth, the greatness, and the dignity of the Lord Jesus Christ? Absolutely no one. Can anything be more worthy and can surpass the worth and greatness of the Lord Jesus? Absolutely nothing. Meron bang tao o persona sa kasaysayan ng sanglibutan ng kanyang karangalan at kataasan ay pwedeng lumampas sa kadakilaan at sa dignidad at ng ating Panginoong Yesus? Wala kahit isang tao. Meron bang mga bagay sa libutan ito? Pagsamasamahin mo na yung lahat ng kayamanang ini-imagine mo na makakamtan mo, yung lahat ng magagandang bagay na imagine mo maitatayo mo, yung lahat ng magagandang sasakyan na ini-imagine mo na makukuha mo.
Pwede bang lumampas ito sa kadakilaan at karangyaan ng ating Panginoon Yesus? No. Pag sumasamahin mo man po ang lahat ng dakilang leader ng sanglibutan, mula noon hanggang ngayon at sa darating na panahon, ilagay mo sila sa weighing scale dito. Yung katulad po ng mga dakilang leader sa Pilipinas, sa United States, sa Europe, sa Russia and all, the greatness of these leaders, ilagay mo silang lahat dito, combine, and then ilagay mo si Jesus dito sa isang kamay in this weighing scale. Masasabi ko, ang kadakilaan at karangyaan, ang bigat, ang dignity ni Jesus ay higit pa rin sa sino mang leader. Pag samasamahin mo man sila, Jesus will surpass them all. No one can be greater than the Lord Jesus Christ. And then pag samasamahin mo man po ang lahat ng mga regalong pwede mong tanggapin o lahat ng kayamanan na pwede mong makamit, ilagay mo sa weighing scale ang dami-dami, all the mansions and the cars and the helicopters and everything that you will ever gain in this life. Tapos nandito si Jesus. Jesus is still greater. He is still insurpassable and indescribable. He will top them all because Jesus is the indescribable gift of God. He is the greatest, and no one can be greater than the Lord Jesus Christ. Nothing can be greater than the Lord Jesus Christ. And who gave the gift? God the Father. And who is this gift? God the Son. Can you describe that? Paul cannot. That's why he used inexpressible, indescribable, di mapaliwanag, walang kapantay. Sinubukan pong i-describe ng ibang tao yon. Yung iba sapagkat di nila maintindihan. Alam po ba nyo anong tingin ng mga Gentiles noong unang panahon sa gospel? They call it foolishness. Hindi nila mapaliwanag, kaya ang tawag nila foolishness. Alam mo ang tawag ng isang presidente sa ating Panginoong Yesus na namatay sa krus? Hindi niya matake, hindi niya kaya. Ang problema, tinawag niyang Diyos ko, isang tao. Sabagat di mo matake yung ginawa ng Diyos because it is indescribable, tatawagin mo foolish. Lalo na kung di mo malirip kung paano ang Diyos ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus. Para kanino? Para sa mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Si Corrie ten Boom, naintindihan niya ito even in a small way. Nung pinagmuni-munihan niya kung paano pwedeng magkasalang tao sapagkat naging biktima siya ni Hitler sa kapanahunan niya sa Germany. Pero alam niya, inabot siya ng Panginoon kahit kanano kalalim ang kinalalagay niya. Kaya ang sabi po ni Corrie ten Boom, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Wala kang hukay na napakalalim na pwede mong kasadlakan na hindi ka kayang abutin ng pag-ibig ng Diyos. Yes, kaibigan, gaano man kalalim ang kinasadlakan mo, ano mang problema, ano mang kasalanan, gaano man kalalim kasama, pwede kang ihaw ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Maybe instead of trying to understand it, let us learn to appreciate it. And be thankful to God for it. Indescribable. The greatest giver is God. Indescribable, the greatest gift is Jesus, God's Son. And thirdly, indescribable, the greatest gratitude is. Hindi po ako nagkamali dyan.
wala po talaga siyang karugtong. Kasi hindi ko mailagay ano yung gratitude, ano yung pasalamat na hindi pwedeng i-describe. The greatest giver is God the Father. The greatest gift is God the Son. The greatest gratitude, ang pinakadakilang pasalamat, ay blanco. Pero may sasabihin ako sa iyo, para mamaya idugtong mo kung ano yung greatest gratitude mo para kay Lord. Are you ready? Sabi po ng verse natin, thanks be to God. The greatest gratitude. Ito po'y expressive thanksgiving. Ito'y parang silakbo. Nung iniisip ni Apostol Pablo ang kadakilang ng Diyos ang ginagawa niya sa Corinto at sa Macedonia at sa ibang churches, kung paano ang Diyos ay kumikilos ng gusto, siya napaawit, siya napabigay ng benediction, parang isang silakbo ng damdamin, an emotional outburst. Thanks be to God! It is in exclamation point. Ako nga, ginawa kong 3 rito yung exclamation point. Thanks be to God! Sa Pilipino, iba. Thank you. Ako minsan, thank you very much. Kung sabi ng Bisaya, dagang salamat. Sabi ng Kapampangan, dakal pong salamat. Sabi ng modernong kabataan, sobrang thank you. At kung minsan ang ginagamit natin combination, salamats. Di ba? Salamats. Na para bagang nung inisip ni Apostol Pablo, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos at ang pagbibigay niya sa atin ng kanyang bugtong na anak, kung paano tayo inibig na walang labis na itinigis ng kanyang dugo para sa atin, namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Exclamation point, thanks be to God, para siyang mapapaawit ng hallelujah chorus. Oh, ng how great thou art. Diba? Wholehearted worship. Isa yan. Powerful praise. Isa yan. Generous giving. Isa yan. But can you ever do something? Yes, it is wholehearted worship. Buong pusong pagsamba. Yung buong pusong sumasamba, hindi pumapayag na pa-online at pa-TV at pa-computer lang at pa-cellphone, di ba? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Pakita nyo na hindi kayo nagtatampo sa akin. Powerful praise. Next time, 4 ang song leader dito, di ba? Tapos may dancer. Tapos we will allow the children to dance all over the place. Sa ating Christmas celebration, di ba? Pero i-highlight ko lang po. Iuuna ko to kasi kung magtampo man kayo sa akin, bandang huli, mabawi naman di ba? Iuuna ko yon. Ano po yung pwedeng masasabi nating mahirap ipaliwanag na gratitude kay Lord? Number 1, super generous giving. Hindi lang basta giving, hindi lang basta generous, super pa. Di ba? Yung iba sa inyo, naintindihan niyo to Tandaan po ninyo ang buong chapter 8 at chapter 9 ng 2 Corinthians, it's all about giving. Di ba? Di ba binabanggit pa nga ni Apostol Pablo para i-challenge sa mga Corinthian Christian, sabi niya, alalahanin yung ginawa ng mga Macedonian Christian. Hindi sila mahirap. Sobrang hirap. Pero sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, sila pang naunang mag-initiate, sabihin, Pablo, gusto naming magkaloob, tanggapin mo to.
Since you, ang sabi ni Apostol Pablo, alam niyo naman ang Corinth, ang isang problema nila, mayabang sila, di ba? Pagalingan sila ng mga gifts, spiritual gifts. Yung iba preacher, yung iba they speak in tongues, yung iba naman they interpret tongues, yung iba, they have the gift of faith, the gift of healing. Pinagmamalaki ni Apostol nila, sabi nila ni Apostol Pablo sa verse 7, sabi niya, since you excel, this is 9:7, since you excel in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Sapagkat ang galing-galing ninyo sa maraming paraan, sa inyong pananampalataya, sa inyong mga speakers, sa inyong karunungan, sa inyong sigla, sa inyong pag-ibig mula sa amin, sabi niya, gusto ko ipakita ninyo na grabe din ang inyong ipakikita sa pamagitan ng inyong masagana na pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Tahimik kayo kasi parang hindi ma-describe ang inyong reaction. Di ba? Nang ibig sabihin, ang challenge ni Apostol Pablo, dapat kung magbigay ko, hindi yung tamang-tama lang. Hindi yung strict na tight. Dapat masasabi natin, it's truly extravagant. Parang si God, bagay kay God. Sabi pa sa 2 Corinthians 9, itong gustong-gusto nating i-quote na promise, di ba? You will be enriched in every way. Pag ganito kayo magbigay, pagyayamanin kayo ni Lord sa lahat ng bagay. Bakit niya kayo gustong pagyamanin? Eto na naman, balik na naman tayo. So that you can be generous again. Which through us produce thanksgiving to God. Ang sabi niya. Thanksgiving and giving thanks that are challenging. Some of you ang nakapakinig sa testimony ng isang pastor na 28 years old, nakakakasal lang nung November. Naging interesado ako sa kanyang testimony. Kasi nung pandemic, yung kanyang church na pinapastoran ay lumago from 200 to 750 or 800. Pandemic. Pero itong matindi. Nung simula ng 2021, nagtayo siya ng business. Big Brew. As of 2 days ago, or 3 days ago, meron na siyang 240 branches. Wow! Sabihin niyo, Pastor, how did it happen? Gusto kong highlight ang dalawang bagay. Una, nung lilipat na ang kanyang church sapagkat kailangan nila ng mas malaking lugar, paglipat nila, wala silang gamit, walang upuan, walang gamit sa entablado. May naiipon siyang pera noon mula nung mag-resign siya sa Rex. Yung perang yon, iniahanda niya para sa kanilang kasal. Sabi niya, ibibigay ko ang perang ito para sa gamit ng church. Saka na muna ang kasal. Sabihin niyo, Pastor, indescribable giving. Tanong mo sa katabi mo, kaya mo ba yon? O maybe tanongin mo, gets mo yon? The truth is, sa ating matagal nang nagkakaloob sa Panginoon, giving our basic giving na tithes, sa mundo, hindi nila maintindihan yun eh. Ano? Yun nga 100%
kulang pa sa akin, ibibigay ko pa ang 10%. Hindi nila maintindihan ang God's economic philosophy. Tapos yung iba nagbibigay pa ng extra first fruit. Diyan, alam ko. Atin-atin lang to, huwag niyong kwento sa iba. Alam ko, yung iba sa inyo, naghahanda na rin kayo ng Christmas gift for Jesus. Di ba kayo nagtataka? Itong indescribable sa akin eh. Pag nag-birthday, ikaw na nag-birthday, binibigyan ka ng regalo. Tama? Pero bakit pag si Jesus ang nag-birthday, sa iba tayo nagbibigay ng regalo? Who among you can explain that reasonably? I know, marami na kayong nakalista. Bibigyan ko itong mga inaanak ko, 100 at 101 sila. Pagkatapos itong makakuha na to, 10 sila. Pag may matira, sige lang, ilalagay ko na lang sa Christmas offering. Parang nakuha natin ito kay Marites, Naghahanap ako ng ibang kwan eh. Siguro Marivic. Yung nga po ng Mare. Victory ito pag nagbigay ka. Di ba? And then there is the wholehearted giving of life. Hindi lang super generous giving. The greatest gratitude, the wholehearted giving of life. Romans 12:1. Memorize nyo to, di ba? Bago natin basahin yung inilagay ko dyan. I appeal to you, therefore, brothers and sisters, in view of God's mercies, that you should offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual or reasonable worship. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? What should be your proper response to God's indescribable love and gift and mercy? Ano bang karapat-dapat na tugon natin sa hindi malirip at may paliwanag na habag at pag-ibig ng Diyos sa atin? To surrender yourselves to God. To be His sacred and living sacrifices. And live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. What is our reasonable service? What is our genuine expression of worship? What is the greatest gratitude? Ang sabi ni Apostol Pablo, walang iba kundi yung pagsusuko ng buong buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo. Surrender yourselves, offer your bodies. This is the genuine expression of worship to our God. Because sa Kanya lamang pinakamataas na utang na loob, because sapagkat Siya ang pinagbigay sa atin ng hindi mapaliwanag na kaloob. Sa Kanya lamang tayo dapat mag-aalay ng lahat-lahat ng ating buhay at ng ating tinatangkilik. May I make it more personal to you? Suppose somebody called you up. Nung malaman mo ang kanyang pangalan, kilala mo siya, isang mayaman na tao. For some reasons, napili ka niya. Ang sabi niya, binibigyan kita ng isang magandang kotse. Worth 2 million.
Kunin mo rito. Pagdating mo doon, nandun nga, napakagandang kotse, yung pangarap mo. Sabi niya, likay, drive mo. Dinrive mo, pag pinitigil ka niya sa isang lugar, pagtigil niyo, merong isang napakagandang bahay. Ang sabi niya, nandyan ang bahay mo, nandito ang garahe mo. Regalo ko rin sa iyo. Sabihin niyo, Pastor, unbelievable. Well, indescribable. And then sabi niya, para makapagpatuloy ka, every year magdideposit ako sa account mo ng 2 million pesos. For 7 years. Just to keep you going. Sabihin mo, bakit po? I just want to give this to you. At tinanggap mo. You know, it was not a joke. Incredible, unbelievable, but everything you have given. So gumanda ang buhay mo. And then kasama ng mga kaibigan mo, one day, nagplano kayo ng rest and recreation sa Boracay. Late May, rest and recreation sa Boracay. Tickets were bought. Hotels, reservations have been made. Tapos pati yung mga services, yung sasakyan yung mga boat, pagpupunta kayo rito at saka doon. Lahat nabili na. Katapos ng linggo ng May. And then, nung April, by the end of April, nakatanggap ka ng tawag mula dun sa greatest giver ng buhay mo. Yung nagbigay ng kotse at saka ng bahay at saka ng pangkabuhayan. Nakikiusap siya sa iyo. Sabi niya, meron akong balak gawin at kailangan ko ang service mo. Tanong mo, kailan po? Sa katapusan ng May. Makikiusap ka ba na ibang araw na lang? Considering or knowing the fact that this person has given you so much in an incredible, unbelievable way, has gifted you so much, will you say no or will you say not yet to this man? Of course not! Because sa puso mo mula nung matanggap mo yon, kahit anong mangyari, He will be your priority. Agree? That is the least that you can do. Postpone all other things para lang maibigay mo sa Kanya ang Kanyang, magawa mo para sa Kanya ang Kanyang pinagagawa. But of course, the gift of a house and a car and 14 million pesos is nothing. Because you can still count those things. You can still describe them. These are nothing compared to this indescribable love and give of God by giving His Son, the Lord Jesus. And when God asks you, can you reserve this day for me? Can you reserve this hour for me? Will you say, teka muna Lord, meron akong ginawa. Meron akong appointment. That is not the greatest gratitude. Di ba? Na-challenge po ako sa Hebrews 11. Ito'y talaan po ng mga heroes of faith. Pero mayroong mga nabanggit dito na hindi nabanggit ang mga pangalan. Pero para sa kanilang buhay, para sa akin ang kanilang buhay na talagang grabing pagpapasalamat sa Diyos at pagpupuri sa Diyos. Ang sabi po sa Hebrews 11 sa Tagalog, may mga tumangging sila'y palayain. Alam mo naman, mga
people of God noon ay talagang pinag-uusig lagi. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit. At mayroon ding kinadena at binilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa. Si Isaiah siguro yun. Tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, naghiwan sila ng isang kasaysayang hindi makalimutan kailanman. Maybe I'll stop there. Dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang pasalamat sa ginawa ng Diyos, handa na lang ialay ang lahat. Handa nilang kalimutan ang lahat ng bagay. Itong mga taong ito, ang kanilang ginawa ay hindi may paliwanag anong klaseng commitment, anong klaseng covenant meron sila. But this is the greatest gratitude they can offer God at that time. Nung si Polycarp, one of the church fathers, ay nahuli, sapagkat pinag-uusig sila noon sa time ng emperor na yaon. At nung mahuli siya, dahil merong isang nagtaksil sa kanya, pagkatapos gumawa na po ng maraming mga kahoy at inilagay na po ang isang poste kung saan siya itatali at susunugin na si Polycarp. Pero ang sabi ng proconsul sa kanya, sabihin mo lang na yung mga Kristiyanong kasama mo, yung mga atheist, at pagkatapos tatalikuran mo si Kristo, sabi niya ganon, bibigyan ka namin ng laya, you will not be burned at the stake. Tapos ang sabi po ni Polycarp, 86 years I have served my Lord, and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? Sabi niya, 86 na taon ko siyang pinaglingkuran at wala siyang ginawang masama sa akin. Paano ko magagawa ang bagay na yon laban sa Kanya, sa aking Panginoon? Indescribable gratitude. Maybe we should ask again ourselves this morning, as I ask you to stand up. Yung prayer ni Corrie ten Boom ay bagay na bagay para sa atin ngayon. As we offer Him our greatest gratitude. Lord, You died for me. What can I do for You? Panginoon, namatay ka para sa akin. Anong may bibigay ko para sa iyo? God is the greatest giver. Jesus is the greatest gift. But your life today can be your greatest gratitude. Meron po akong inulit na commitment prayer dito, a prayer of dedication. Sinulat ko po sa Tagalog. Bahagi po ito ng isang mahabang commitment. But as we read that on the screen, I'd like you to read it loudly kung maaari. As an expression ng inyong pinakadakilang pasasalamat sa ating Panginoon. O Lord Jesus, salamat na kilala at tinanggap kita. Sa araw na ito, ako'y tatawid sa iyong panig. Pagod na ako sa pabago-bagong isip. Tapos na ang aking pag-aalinlangan. Ako'y nakapagpasya na. Naibigay ko na ang hatol. Ang aking pasya ay di na mababago. Pinili ko ang daan ng Diyos.
Kailanman din ako tatalikod. Mabubuhay ako para sa layunin ng Diyos, kasama ng mga anak ng Diyos, dito sa planeta ng Diyos at para lamang sa karangalan ng Diyos. Ang buhay ko'y naging katibayan ng kamangha-mangha at di mapaliwanag na kaloob ng Diyos. Dahil dito, ako'y magiging mapagmahal sa lahat, mapagpasalamat sa bawat araw, bukas palad sa lahat ng kaloob ng Diyos. Sa aking Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ito ang aking sinasabi. Sa anumang paraan, kahit kailan, kahit saan, anuman ang hilingin mo sa akin, aking tugon ay palaging, Opo, Panginoon. Saan mo man ako dalhin, anuman ang bayad, handa ako, Panginoon. Kahit ano ang mangyari, kahit ang buhay ko ay ibibigay sa iyo. Gamitin mo ako ng lubusan upang sa panahon na ako'y aharap sa iyong hukuman, ang aking maririnig mula sa iyo. Halika, mabuti at tapat na lingkod. Magsisimula na ang walang hanggang pagdiriwang. Yun pong iba sa inyo na gusto nyo ganito ang inyong commitment at pasalamat sa Panginoon. Pwedeng itaas mo lang yung kamay sa Kanya. At sabihin mo, Lord, this is my greatest gratitude. Ito po ang aking pinakadakilang pasalamat. Ang pag-aalay ng aking buhay. Ngayon, sa susunod na araw, sa darating na panahon. Kahit anong paggawa mo sa akin, Panginoon, ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, ang tugon ko ay palaging, Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Let's worship the Lord.